Magandang sagot po riyan kasi isa po sa kinasuhan itong si Mike Defensor. Napaliwanag na po natin yung sinabi ni Senator Marcoleta paulit-ulit na. Ngayon naman po yung sinabi ni Mike Defensor para maiba naman po yung anggulo ng ating pagdidiscuss dito sa plunder na to. Sabi ni Mike Defensor, the filing of plunder case against me and Senator Marcoleta before the Sandigan Bayan raises one fundamental question. Ano na ba talaga ang pamantayan ng batas ngayon? The accusation is anchored on campaign donations. Yet, there was no government fund involved. Nothing was stolen from public treasury. No favor was requested, promised, or given in exchange for any donation. Ito po, kaya tanong niya, paano magiging plunder yun? Wala pong money, government money involved. Wala pong ninakaw na pera. No? Mula po sa kaban ng taong bayan. Kaban ng bayan. Wala pong public money. Hindi po galing yan sa gobyerno. Wala rin po ninakaw sa kaban ng bayan. Okay. Wala rin po yung mga nag-donate po, campaign donation, wala rin po silang hininging pabor. At wala rin po silang, hindi rin po sila pinangakuan ni Senator Marcoleta na pag etong binigay nyo, bibigyan ko kayo ng kung ano man yung pabor na gusto nyo. Wala po lahat. Ang tanong, paano naging plunder yon? Sabi ni Mike Defensor. Di ba? Ang linaw eh. Nilinaw niya po, eto yung plunder. Paulit-ulit na tayo dyan sa plunder na yan. Kinakailangan, mayroong kang ikaw, para ka matawag na plunder, nagnakaw ka sa pamahalaan ng 50 million pataas or ikaw ay naka-acquire sa pamamagitan ng kickback. Kasi pwedeng sa illegal na paraan. Nakakuha ka ng 50 million pataas sa pamamagitan ng illegal na paraan. Halimbawa, illegal na sugal. Illegal na droga. Wala ngang public money dyan. So una, nagnakaw ka sa pamahalaan ng mahigit 50 million. Plunder yun. Pwede naman kahit walang public money kung ikaw ay naka-acquire ng ill-gotten wealth sa masamang paraan. Kickback. Nanghingi ka ng kickback sa mga illegal na gawain. Halimbawa, illegal logging, illegal mining, may kickback ka. 50 million pataas, plunder. Yan, direktahin na natin. Sa bagay kasi yung flood control, pasok siya ron sa una eh. Public money yun eh. Humingi ka ng kickback, ninanakawan mo yung gobyerno. So pasok na yun sa una. Yung mga hindi pasok sa gobyerno, illegal na gawain, illegal na wedding, katulad nung kay Erap, illegal na pasugal, mga online gaming, isabong na bawal na yung isabong pero nagpapaisabong ka, yun po, plunder din yun. Pero wala nun si Marcoleta eh, campaign donation eh. Tuloy natin yung sinasabi ni Mike Defensor. If this is now the legal theory being advanced, then it must be applied equally to everyone. Kung ito po, yung pagka-campaign donation, ayan po ay bawal na. Dapat lahat. Public records, ito binulgar ni Mike Defensor. Ito raw po ay public records. Public records show that Anton Lagdameo Jr. donated 247 million. Mel Robles donated 30 million. And Francisco Chu Laurel Jr. donated 30 million to the campaign of President Bongbong Marcos. All three were subsequently appointed to senior government positions. Tignan nyo. Kung meron dapat na managot, kung dapat pong silipin nyo po yung nagbigay ng campaign contribution kay BBM. Bakit po? Mas malalaki. Yung binigay nila, si Lagdameo, 247 million ang campaign donation niya.
Oh. Kung sa laki po at 30 million si Mel Robles, isa pa po, sa usapin naman po na nabigyan ba sila ng pabor? May posisyon po sila sa gobyerno ngayon eh. Imagine ninyo, nagbigay ka ng campaign contribution na malaki, tapos binigyan ka ng posisyon. Yung isa, Department of Agriculture. Yung isa, PCSO. Salamat, Mel. Salamat, Mel. Di ba? At si Lagdameo. Ha? Uy, ang daming posisyon yan. Pati sa BARM, yan yung inaangal ng mga taga-BARM, di ba? Oh. Ang point lang, bakit si Marcoleta na nagbigay ng campaign contribution at walang hiningi yung mga nagbigay, bakit hindi nyo sinasabi ni si Mike Defensor ay nanghingi ng pabor kay Marcoleta? Wala ang binigay si Marcoleta. Wala kayo masasabi. Ito po, simpleng-simple. Nagbigay ako na... Sino po ang may mali siya sa pagbibigay sa tingin nyo? Yung tumanggap ng posisyon? O yung si Marcoleta na wala sila nahita? Ano nahita ni Mike Defensor na nagbigay siya ng campaign contribution kay Marcoleta? Kaya po tinatawag na selective justice. Namimili lang kayo. Okay. Tuloy natin ha. Sabi pa niya all three were subsequently appointed to senior government positions. Tuloy natin yung sinasabi nito ni Mike Defensor. I'm not saying it's illegal. I'm just stating a fact. Oh. Yan po ay isang facts. Fact po yan. Hindi po yan na haka-haka. So sa makatwid, nasa public record po yan, nagbigay sila ng donasyon, naging cabinet official po sila. Kung kayo po ang titingin ng may kasalanan, sino po ang may mas nilalabag doon? Yung nagbigay ka ng donasyon at tumanggap ka ng pwesto? O yung nagbigay ka ng donasyon dahil kaibigan mo, wala ka nahita? Ano po binibintang nyo na nakuha nila Mike Defensor at ng iba pang hindi pinapangalanan na nagbigay ng donasyon kay Marcoleta? Ano sa tingin nyo ang nahita nila kay Marcoleta? Problema. Kasi pinag-iinitan si Marcoleta, damay sila. Kaso, yan ang nahita nila sa pagdodonate nila ng campaign donation. Kaso po. Imagine ninyo, yung mga kakampi ni BBM, nagbigay ng campaign donation, nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. May nahita sila. Eto po nagbigay kay Marcoleta ng campaign donation, kaso po ang nahita nila. Okay. If campaign donations are now being used as the basis for a plunder case, then these circumstances deserve at least the same level of scrutiny and investigation. The law cannot have one standard for political opponents and another standard for political allies. Hindi po pwede na yung batas nyo, ginawa nyo na kay BP Sara yan eh. Si BP Sara, kinasuhan nyo dahil meron siyang confidential fund. Pero yung ibang may confidential fund, hindi nyo inimbestigahan. Hindi kayo nagkunwari. Walang pagkukunwari. Sino pa may pinakamalaking confidential fund? Si BBM. Inimbestigahan man lang kahit ba na mga nagpupusturang kalaban ni BBM, yung mga Makabayan Black? Hindi. Hindi po nila pinagtangkang imbestigahan. Bakit po double standard? Yun lang yung tanong eh. Campaign donation. May campaign donation din po si BBM at ang ibang lahat ng politiko. May campaign donation. Bakit po si Marcoleta lang po yung uusigin ninyo, bubusisiin ninyo yung campaign donation at pasasamain ninyo? Gagawin pa yung plunder.
That is not equal justice. That is selective justice. Yan po yung meaning naman ni Mike Defensor ng selective justice. I will face these charges before the proper courts because I know the truth is on our side. I have nothing to hide and nothing to fear. Yan po. Ang side po ni Mike Defensor. Nothing to hide, nothing to fear. Okay. Kaya pinapalagan po ito ng Iglesia ni Cristo. Bakit po? Ito pa isa. Ang dami pong nililitis, ang dami pong pinagbibintangan na nakatanggap ng maleta. Bakit po sila hindi nasasampahan? Ang ganda ng paliwanag ng hindi bayarang si Arnold Clavio. Kasi si Marcoleta daw umamin ng kanyang kasalanan. Yung mga ibang sinampahan daw, yung mga ibang suspect ng pagnanakaw kahit mas malaki yung perang pinag-uusapan, hindi raw sila umamin. Ganun pala yun. Ang husay mo naman, Arnold Clavio, hindi ka talaga bayaran. Ganun pala yun. Pag hindi ka umamin, wala kang kaso. Katwiran yan. Mapapamura ka na lang eh. Hype ka. Hype ka, Arnold. Umamin daw kasi si Marcoleta. Taklesa daw siya. Kaya yan, may kaso siya. Pinagmalaki pa ni Arnold, bakit daw walang kaso yung mga magnanakaw? Kasi daw hindi sila umaamin. Yan po pala ngayon, pag hindi ka umamin, wala kang kaso. Anak ng tinapay, oh. Yan po ang batas ni Arnold Clavio. Batas ng mga hindi bayaran. Okay.